Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kilalang kilala ni Gerald ang personalidad ni Naomi. Hanggat sa tingin niya ay kaya niyang lutasin ang isang problema, hindi siya asa sa iba para tulungan siya. Sa katunayan, tatanggi pa siyang humingi ng tulong mula sa iba hanggang sa hindi niya malutas ang problema sa huli. Alam din niya na malamang na nagigilty ito sa paghingi ng tulong sa kanya at kay Zach, pagkatapos makatanggap ang napakaraming pera noong huli nilang pagkikita. Teacher na siya, pero makulit pa rin siya, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang hinahatid si Naomi sa Mayberry First High School. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa entranse, at magkasama silang naglakad papasok ng paaralan nang makita si Naomi ng isang babaeng estudyante na may dalang backpack, Miss Milton. Kamusta? Base sa kanyang pagbati, halatang isa siya sa mga estudyante ni Naomi. Bagamat maayos ang kanyang damit at napakaganda ng kanyang mukha, masasabi ni Gerald na halos walang confidence ang dalaga. Kung tutuusin, hindi man lang itinaas ng estudyante ang kanyang ulo habang nakikipag-usap sa iba. Habang pinagmamasdan siya, napansin din ni Gerald na medyo napunit ang kanyang backpack. Hindi ka pa umuwi, Sherry? Nag-aalalang tinanong ni Naomi. Yumuko si Sherry bago siya sumagot, sinabi sa akin na manatili muna ako sa school, ma'am. Sinulat ko ang tungkol sa kung paano ka nanatili sa paaralan sa buong araw noong nakaraang araw. Sinabi nila sa akin na maaaring itong gamitin bilang ebidensya. Pasensya na at wala akong masyadong maitutulong, Miss Milton. Pero naniniwala talaga ako na hindi ikaw ang kumuha ng pera. Unti-unting lumambot ang boses ni Sherry at halos humina ang boses ng babaeng puno na ng luha ang mga mata. Nakangiti naman si Naomi nang sabihin niya, okay lang, Sherry. Sinabi mo ang totoo at iyon lang ang mahalaga sa akin. Oo nga pala, medyo tagilid ang results mo kamakailan lang, malapit na ang examination ng high school, hindi ba? Mas tutukan mo yan at ibigay ang lahat ng atensyon mo dito, okay? Medyo gabi na rin. Bilisan mong umuwi. Maingat niyang tinapik sa ulo si Sherry bago siya lumabas ng school. Habang pinagmamasdan ni Naomi ang pagtakbo niya, nilayo ni Gerald ang tingin kay Sherry at hindi napansin ni Naomi ang biglang pagkaseryoso sa mga mata niya. Siya ang pinakamasunuring estudyante sa klase. Napakasipag din niya pagdating sa kanyang pag-aaral. Dahil nakikita kong masipag siya, palagi akong handa na bumalik sa school para turuan siya. Pero biglang nag-iba ang ugali niya 1 month ago. Hindi ako sigurado kung anong nangyari, pero naging negative rin ang mga resulta niya, sabi ni Naomi nang may pag-aalala sa kanyang boses. Hindi lang pag-aaral ang dapat mong alalahanin. Kung sa tingin mo ay karapat-dapat ang mag-aaral, dapat mo ring alalahanin ang kanyang buhay bilang teacher niya. Dapat mong alamin kung may mga bagay na ayaw niyang pag-usapan, o kung may nangyari sa kanyang pamilya. Sagot ni Gerald habang nakangiti kay Naomi. Parang nagtrabaho ka na dati bilang isang teacher, sabi ni Naomi habang nakangiti. Pero hindi kasing dedicated mo, syempre. Naging teacher ako ng biology ng saglit lang, pero sa huli ay nagtuturo na lang ako gamit ang workbooks. Natawa lang si Naomi sa sagot niya at maya-maya lang ay dumating na silang dalawa sa principal's office. Pero bago pa man sila makapasok, narinig na nilang dalawa ang galit na sigaw ng isang babae mula sa loob ng principal's office. Sinasabi ko sa inyo na siya ang may kasalanan. Hindi niyo na kailangang mag-imbestiga pa. Naniniwala ako na walang ibang may kakayahang gawin ang bagay na iyon. At saka, hindi ko lang ito sinasabi, pero may material evidence din tayo. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang bahay na binili niya para sa sarili niya. Kanina pa ako nag-iisip kung paano niya nabili ang bahay na iyon. Sa wakas, nalaman ko na ang mga mata niya ay nasa pera lang. Ito ang kanyang plano niya mula una pa lang. Inuulit ko sa inyo, hindi niyo na kailangang mag-imbestiga. Kunin niyo siya at ilayo niyo sa dito. Ipakulong o barilin siya sa ulo, wala akong pakialam. Gawin mo lang lahat ng kailangang gawin. Miss Yalap, huwag kang maingay. Solid evidence ang kailangan bago tayo gumawa ng anumang kolusyon. Sagot ng lalaking pulis habang ang dalawang pulis ay tumingin kay Yasmin na parang wala siyang magawa. Sa sandaling iyon nang nagpa siya sina Gerald at Naomi na pumasok sa principal's office. Nakatitig si Gerald sa teacher na mukhang 24 years old at naalala niya kung paano sinabi ni Naomi na may kakayahan ang asawa ni Yasmin. Nagtrabaho si Naomi sa school matapos makapasa sa official teacher examination, habang si Yasmin ay binigyan lang ng importanteng posisyon matapos ma-recruit.
Habang lumilipas ang panahon, lalo namang naging kapansin-pansin ang skills ng dalawang babae. Dahil mas sanay si Naomi sa trabaho, binigay ng principal kay Naomi ang mga importanteng trabaho. Dahil dito ay lalong nagselos si Yasmin sa kanya. Hindi lang naiinggit si Yasmin sa mga kakayahan ni Naomi. Kung tutuusin, lalo siyang nainis nang mapili na top beauty sa school si Naomi. Sa sandaling nalaman niya iyon, muntikan nang mabaliw si Yasmin sa sobrang galit. Habang nabubuhay si Naomi, pakiramdam ni Yasmin na mananatili siya sa kanyang anino. Humph! Hindi mo ba alam na sobrang late ka na? Iniisip ko tuloy kung natatakot ka bang lumapit dahil baka itapon ka kaagad sa kulungan. May kasama ka pang lalaki. May balak ka bang takutin ako gamit ang lalaking ito? Tingnan mo na lang kung gaano siya kadumi ang itsura niya, agad na sinabi ni Yasmin. Pinili ni Naomi na huwag siyang pansinin at pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanyang pananaw sa mga pulis at prinsipal. Sa huli, hindi agad sila nakagawa ng sariling konklusyon. Dahil dito, sinabi sa kanila ng mga pulis na babalik sila sa susunod na araw. Sinabi rin nila kay Naomi na maging handa sa lahat ng oras, sinabi nila na magiging maayos ang lahat hanggat makokontak nila si Naomi. Umalis ang mga pulis pagkatapos nilang sabihin iyon at mabilis naman na lumingon si Yasmin para tingnan si Naomi bago siya sumigaw, "Humph." Kahit na wala pa itong final decision, sinisiguro ko sa iyo na ang insidente ay hindi matatapos hanggat hindi nahuhuli ang salarin. Inakala ko pa naman na mabuting tao ka. Talagang magnanakaw ka ng pera sa scholarship. Wala ka ba talagang konsensya? Talagang nakakapagtaka kung paano ka napiling naging most exceptional teacher sa simula pa lang. Sa totoo lang, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Mag-ingat ka. Huwag kang masyadong gumawa ng gulo dahil sasaktan mo lang ang sarili mo. Ngumisi si Gerald habang tinititigan ng masama si Yasmin. Nakita ni Yasmin ang mahigpit na tingin sa kanya ni Gerald, kaya bigla siyang namutla at napalunok. Si Naomi mismo ay napatingin kay Gerald habang nagtataka. Bakit niya sasabihin ang ganong bagay? Sinasabi ba niya na ninakaw ni Yasmin ang pera at sa akin niya ito sinisisi? Pero impossible ayon. Nasa isang business trip si Yasmin nang mangyari ang insidente. At saka, hindi niya alam na inalis ko ang scholarship sa mga oras na iyon. Kahit ang nanay ko ay hindi iyon alam noon. Dahil doon, ako lang ang posibleng taong nakakaalam tungkol dito. Ito ang dahilan kung bakit ako ang sinisisi ni Yasmin. Naisip ni Naomi sa kanyang sarili. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huwag akong masyadong gagawa ng gulo o ako mismo ang masasaktan. Sabihin mo ang pinaparating mo o hindi kita papayagang umalis ng school ng buhay, nababalisa na sinabi ni Yasmin. Sigurado ako na alam mo ang ibig kong sabihin. Maghintay na lang tayo bukas. Sasabihin ko ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito at sana walang iiyak pagkatapos, sabi ni Gerald habang inaakay si Naomi palabas ng opisina. Nang makaalis sila, nanlaki ang mga mata ni Yasmin nang lumabas siya ng opisina at may tinawagan siya. Hubby, may problema ako dito. May pinapunta si Naomi na lalaki at parang ako ang pinupuntirya niya. Anong gagawin ko? Tanong ni Yasmin. Huwag kang mag-alala. Imbestigahan ko ang background niya sa sandaling ito. Good. Ha? Siguradong sisirain ko si Naomi sa pagkakataong ito. Para naman doon sa estudyanteng iyon, mag-isip ng paraan para mapanatiling tahimik at masunurin siya. Masaya ako na kontrolado pa rin natin ang sitwasyon. Sagot ni Yasmin sa masungit na boses bago niya ibinaba ang tawag. Samantala, kasalukuyang nasa sakyan na sina Gerald at Naomi. Gayunpaman, hindi nagtagal bago napagtanto ni Naomi na hindi sila uwi sa kanyang bahay. Gerald, saan tayo pupunta? Tanong ni Naomi. Tungkol sa estudyante mo. Sherry ang pangalan niya, di ba? Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan siya nakatira? Tanong ni Gerald. Huh? Gusto mong puntahan si Sherry? Bakit? Siya ay isang masunuring bata at naibigay na niya ang kanyang testimony. Sinisiguro ko sa iyo na sinabi na niya sa kanila ang totoo, at talagang umaasa ako na ginawa niya iyon kaysa magsinungaling para lang ipagtanggol ako. Sa ganoong paraan, hindi na masyadong mabigat ang burden sa isipan niya, sagot ni Naomi. Napansin kong masunurin siya. Pero alam kong may kakaharapin pa siyang problema, isang malaking problema. Kung hindi tayo kikilos ng mabilis, malaki ang tsansa na masira ang buhay niya. Kaya tinatanong ko sa iyo ngayon kung saan siya nakatira. Marunong magbasa ng isip si Gerald.
Hanggat mas mababa kaysa sa kanya ang training ng isang tao, nakikita niya kung ano ang iniisip ng taong iyon mula sa isang simpleng sulyap. Noong nakita niya kanina si Sherry, nalaman niya ang katotohanan tungkol sa pangyayari. Si Yasmin ay isang masamang babae na may napakasamang puso. Kung tutuusin, nalaman ni Gerald na kayang pumatay ni Yasmin kapag nakakaramdam siya ng pagkaselos. Sa takot na may mangyari kay Sherry, gusto ni Gerald na dalhin siya ni Naomi sa kanya. Base sa nabasa ni Gerald sa isip ni Sherry, isang linggo na ang nakalipas nang pumunta si Yasmin sa bahay ni Sherry, kahit na dapat ay nasa business trip si Yasmin noong mga oras na iyon. Matapos tawagan si Sherry, inutusan niya itong palihi na stalk si Naomi at subukang nakawin ang pera ng scholarship. Sinabi pa ni Yasmin na pagbibintangan niya si Naomi kapag nagawa niya iyon. Sinabi pa ni Yasmin na tutulungan siya ng tauhan ng kanyang asawa habang ginagawa ni Sherry ang trabaho na ito, kaya ipinangako rin ni Yasmin na kapag nakuha na ni Sherry ang pera, magagamit niya ito upang bayaran ang mga medical expenses na kailangan sa pagpapagamot ng sakit ng kanyang nanay. Sa pag-uukay ng kaunti sa kanyang mga alaala, nalaman ni Gerald na ang kanyang nanay ay nagkasakit ng malubha mga kalahating buwan na ang nakalipas at hirap ang kanilang pamilya lalo na't wala silang ama. Gayunpaman, hindi na napigilan ni Sherry ang kanyang sarili na nakawin ang pera. Doon nagsimula ang pananakot sa kanya si Yasmin. Ayon sa mga alaala ni Sherry, sinabi sa kanya ni Yasmin na kapag tumanggi siyang tulungan siya, susubukan ni Yasmin na putulin ang kanyang grant hanggang sa puntong hindi na makakasampa si Sherry para sa kanyang entrance exam sa college. Sa katunayan, hindi niya makukuha ang kanyang graduation certificate sa high school. Natakot si Sherry nang marinig niya iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinakamalaking pangarap sa buhay ay ang makapasok sa university. Ilang gabi siyang nakipaglaban sa pagitan ng kanyang mga pangarap at ng kanyang moral. Sa wakas ay nabasag ang determinasyon ni Sherry nang sabihin sa kanya ni Yasmin na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon para mawala na lang sa balat ng lupa si Sherry kung patuloy siyang mag-aalangan. Dahil sa pagbabanta na iyon, walang choice si Sherry kundi sumunod. Kasunod nito, sinimulan ni Sherry na stalk si Naomi hanggang sa ilabas niya ang pera. Kinagabihan pagkatapos gawin yun ni Naomi, sumilip si Sherry sa financial room dala ang susi na dati niyang pinaduplicate. Siniguro ng asawa ni Yasmin na ipadala muna ang ilan sa kanyang mga tauhan para harapin ang kanilang problema sa surveillance system. Dahil sa lahat ng nangyari sa likod ng mga eksena, dumating ang panahon na binansagan si Naomi bilang isang magnanakaw. Hindi sinisisi ni Gerald si Sherry sa pangyayaring ito. Napansin niya na simple lang ang puso ng dalaga. Kung hindi niya rin magagawang makita ang nasa loob ng isip nito. Bilang isang anak at masunurin na babae, hindi nag-alinlangan si Gerald sa katotohanan na si Sherry ay isang biktima rin sa lahat ng ito. Ang kasalukuyang nasa isip ni Gerald ang dalawang bagay habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Sherry. Una, sinabi niya kay Naomi ang lahat ng nalaman niya para makuha ang paglilinaw nito sa lahat ng ito. Kahit papaano ay gusto rin niyang iligtas si Sherry. Kung tutuusin, kung gagamitin niya ang lahat ng $30,000 upang bayaran ang medical expenses ng kanyang ina, mawawala ang pagkakataon ni Sherry na magawa ang kanyang medical examination. Meron pang napakalaking pagkakataon na makukulong siya. Hindi lamang masisira ang kanyang buhay, kundi ang kanyang nanay ay mababalot din ng kalungkutan. Sa huli ay magiging isang broken family sila. Habang iniisip ito ni Gerald, natandaan niya bigla kung gaano kasama ang puso ni Yasmin. Sa katunayan, kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili na bugbugin ang babaeng iyon noong nagkita sila kanina sa principal's office. Natakot naman si Naomi nang marinig niya ang sinabi ni Gerald tungkol sa sitwasyon. Naniniwala siya ng buo sa sinabi sa kanya ni Gerald at hindi siya makapaniwala na maglalakas loob si Yasmin na gawin ang ganoong bagay, kahit na alam ni Naomi na siya ang pinupuntirya ng babaeng iyon. Nanginginig siya habang iniisip ang nakakakilabot na puso ng isang taong nagsiselos. Kung gayon, kung totoo ang sinasabi mo, paniguradong masisira ang puso ni Sherry. Yung kawawang masipag na batang babae, sabi ni Naomi at maririnig sa boses niya ang pag-aalala. Hindi pa huli ang lahat. Pero base sa obserbasyon ko sa babaeng iyon, sigurado akong magpapadala siya ng ilang tao para bantayan si Sherry. Kailangan natin siyang sunan, sagot ni Gerald nang agad siyang umalis ng mabilis. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang shantytown sa suburbs ng Mayberry. Hindi nagtagal ay nakita na nilang dalawa si Sherry mula sa malayo, meron siyang hawak na dermos habang nasa backyard siya. Mukhang nagluto siya ng pagkain para sa kanyang ina at ngayon ay pauwi na siya sa kanyang bahay.
Nang bubuksan niya ang kanyang pintuan, may dalawang itim na kotse ang biglang huminto sa harap ng kanyang bahay at lumabas ang 6 na matipunong lalaki. Lahat sila ay may mga crew cut at may suot din silang mga gold chain sa kanilang lead. May mga bag na nakaipit sa kanilang braso at sigarilyo sa bibig. Mabilis na hinarang ng mga lalaki si Sherry sa pagsara ng pinto sa kanyang likuran. "Bakit ka nagmamadali, bata? Makapaghintay naman siguro ang paghahatid ng pagkain," sabi ng leader na may malamig na ngiti sa kanyang labi. "Kayo na naman. Ginawa ko na ang sinabi mo. Bakit niyo pa ako ginugulo?" sagot ni Sherry habang mahigpit na nakayakap sa kanyang dermos nang mapaatras siya sa takot. "Haha. Hindi mo kailangang matakot. Nandito lang kami para balaan ka na huwag ipaalam sa iba ang nangyari. Pero iyon ang nauna naming plano. Nagdesisyon kaming gumawa ng karagdagang hakbang sa pamagitan ng pag-record ng iyong sarili na ikaw ang may kagagawa ng pagnakaw. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi mo isiniwalat sa publiko ang pangyayari, ang video ay magiging ligtas sa aming mga kamay kahit ano pa ang mangyari. Pero kung sakaling lumabas ang balita tungkol sa pangyayari, makikita mo na bigla kang sisikat sa buong bansa kapag naipost na namin ang video sa bawat social media site," dagdag ng leader habang tumatawa ng malakas. Dahil dito ay pinakita ng kanyang mga tauhan kay Sherry ang mga video kamera na hawak nila. "Huwag kang mag-alala, bata. Bibilisan lang namin hanggat maging masunurin ka. Kaya pa nga kitang bayaran kung mapapasaya mo ako. Gagamitin mo ang pera para makapagligtas ng buhay, kaya binibigyan kita ngayon ng fair trade," sigaw ng leader habang kinakalagkad si Sherry sa braso kanyang hanggang sa malaglag ang dermos na hawak niya sa lupa. Nang matapon sa lupa ang maingat na inihanda na pagkain na niluto ni Sherry para sa kanyang ina, mabilis na tinakpan ng leader ang kanyang bibig at dinala siya sa isa sa kanilang mga sakyan. Nang makita iyon, ang 5 pang lalaki ay tumayo sa gilid habang tumatawa kanilang excitement. Gayunpaman, saglit lang ang tawa ng isa sa mga lalaki nang bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang kanang tainga. Bago pa man siya makapag-react ay narinig na niya ang nakakasakit na tunog ng pagpunit ng laman. Nang sumigaw siya sa sobrang sakit, napansin niya na ang kanyang muka ay duguan na. Kaswal na tinapon ni Gerald ang napunit na tenga sa lupa bago ibinunyag na hawak niya ang isang malaking iron stick na pinulot niya sa lansangan. Mabilis siyang bumagsak sa lupa pagkatapos siyang hampasin ito. Malubhang nanginginig ang kanyang katawan na may lumabas na foam sa kanyang bibig. Natakot ang mga kalalakihan nang makita nila ang paghihirap na natamo ng lalaki. Ang kanilang leader ay mabilis namang bumaba ng sasakyan, makikita ang mabagsik at nakakatakot niyang itsura. "Pitang ina mo! Ang lakas ng loob mong sirain ang plano namin. Gusto mo talagang mamatay," angal ng mukhang mabangis na lalaki habang binubunot ang isang dagger na nakakabit sa kanyang bewang. Bago pa man makadugod ang leader, isa pa sa kanyang mga tauhan ang naglabas na ng sariling dagger at kasalukuyang sumusugod kay Gerald para saksakin siya. Gayunpaman, mas mabilis si Gerald. Hinawakan niya ang tainga ng salarin at pinihit ito ni Gerald ng malakas. Nagdulot ng malakas na tunog ng pagpunit ng laman habang umaalingaw-ngaw ang nakakasindak ng ngiti sa buong lugar. Inulit ni Gerald ang kanyang kaninang ginawa, itinabi ni Gerald ang tenga bago niya hinampas ang stick sa gilid ng kanyang ulo. Pareho ang naging reaksyon ng lalaking ito sa kaninang lalaki. "Go ka! Puntahan niyo siya," utos ng leader habang mabilis na kumikibot ang mga talukap ng kanyang mga mata. Halos 100 kilos ang timbang ng lalaki at ang kanyang mga galaw hindi masyadong clumsy. Sa katunayan, siya ang pinakamabilis at pinakamatalino sa kanyang mga tauhan. Sumugod siya kay Gerald, tumalon siya ng mataas sa ere at tinutukan ng flying kick ang ulo ni Gerald. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Gerald habang hinahampas niya ang bakal sa paa ng lalaki bago pa man siya makalapit kay Gerald. Pagkatapos nito ay maririnig ang masakit na tunog ng mga nabaling buto. Napahiyaw sa sobrang sakit ang leader nang siya ay bumagsak sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagkakatama ni Gerald sa binti niya, ang kanyang calf ay nakatupi papunta sa kanyang hita. Matapos mapilipit sa nakakatakot na paraan, naramdaman pa ng lalaki ang kanyang hita gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Nakatingin ng masama sa kanya si Gerald habang nanginginig ng malakas ang kanyang katawan. "Hindi ko gagamitin ang mga kamay ko para kalabanin ko kayo, mga walang kwenta lang naman kayo." Pagkatapos sabihin yon, pinunit din niya ang tenga ng pinuno bago niya ito hinagis sa isang tabi.
nahimatay ang leader sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nang makita iyon, ang mga lalaki ay agad na inihagis ang kanilang mga dagger sa isang tabi nang sila ay tumakbo palayo. Nakita nilang mabilis lang bugbugin ang kanilang leader, at napagtanto nilang hinding-hindi nila matatalo si Gerald. Hindi lang makapangyarihan si Gerald, isa rin siyang psikopat na nagtatanggal ng tenga ng kung sino man ang nabugbog niya. Siyempre, imposibleng makatakas sila dito. Hinabol ni Gerald ang mga tumatakas na lalaki at siniguro niyang punitin ang kanilang mga tenga pagkatapos niya silang hampasin. Pagkatapos niyang gawin ito, ipinakain niya ang mga tainga na nakolekta niya sa ilang asong kalye. Ang mga salarin ay nakahandusay na ngayon sa lupa, kaya itinapon na ni Gerald ang patpat. Si Naomi ay agad na tumakbo papunta sa sakyan para tulungan si Sherry na makatayo. Takot na takot si Sherry habang nanlalambot ang buong katawan niya. Kung ang mga lalaking iyon ay nagkaroon ng pagkakataon na hawakan siya, hindi na magkakaroon si Sherry ng ganang mabuhay habang naaalala niya ang pangyayaring iyon. Hindi maganda para sa kanyang mental state na patuloy niyang ginagawa ang bagay na ayaw niyang gawin. Kung tuluyan siyang ginalaw ng mga lalaking ito, sa malamang ay hindi siya mag-aalangan na sirain ang kanyang buhay. Regardless, nandito ngayon ang kanyang teacher at agad niyang niyakap ang umiiyak na si Sherry at si Naomi habang bumubulong, "Miss Milton, na napakabuti mo sa akin, pero ako ay isang traidor. Isang walang kwentang tao." Inaliw ni Naomi ang umiiyak na babae. "Okay lang ito, naiintindihan ko. Hindi kita sinisisi. Ginawa mo lang ang lahat ng ito dahil nagkasakit ang nanay mo, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na sobrang hirap pala ng pinagdaanan mo?" Masama ang loob ni Naomi dahil sa mga pinagdaanan ni Sherry noon pa man. Hindi niya inakala na isang impyerno ang magiging buhay ng dalaga kung nagdesisyon si Gerald na hindi na bumalik para hanapin siya. Malaking dagok na masira ang futuro ng isang matalinong babae ng ganoon na lang. Ayaw na ni Naomi na isipin yon, kaya ipinaalala na lang niya sa kanyang sarili na ang pinakamahalaga ay ligtas pa rin ang kanyang estudyante. "Ako ang nagnakaw ng pera, miss," sigaw ni Sherry. Ayaw na niyang ilihim ang katotohanan. "Pero hindi ko ginamit ang pera. Kahit paanong mangyari, hindi ako gagamitin ang karumal-dumal na pera. Nakukuha ko ang lahat ng kailangan ko sa pamagitan ng pagtatrabaho ng part-time bilang isang tutor," dagdag ni Sherry habang patuloy siyang umiiyak. "Proud ako sa'yo dahil hindi mo ito ginamit. Inuulit ko sa'yo, naiintindihan ko ang posisyon mo," sagot ni Naomi habang patuloy niyang inaalo ang umiiyak na dalaga. Maya-maya pa ay naglakad si Gerald patungo sa gilid ng pintuan ng kanyang bahay at binuhat ang isang low style. Gaya ng sinabi ni Sherry, nandoon ang buong $30,000. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Gerald na maantig sa sincere personalidad ni Sherry. "Hindi pa kumakain ang nanay mo, hindi ba? Kaya tumigil ka na sa pag-iyak at ipagluto natin siya ng bagong pagkain." "Gusto ko rin siyang makita," sabi ni Naomi habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ni Sherry. Dahan-dahang tumango si Sherry bilang pagsang-ayon, saka mabilis na nagluto ng bagong pagkain ang dalawa. Pinasok nila ito sa thermos at pumunta si Gerald sa ospital kasama sila Naomi at Sherry. Para sa mga duguang bodyguard na naiwan doon, mabilis na naayos ni Gerald ang magulo na eksena sa isang tawag. Pagdating nila sa ospital, sinamahan ni Gerald ang duo habang binibisita nila ang nanay ni Sherry. Nakita niya ang nanay nito at napansin niyang hindi masyadong malala ang kanyang sakit, at least sa kanyang standards. Kahit pa hindi ito gumagaling, ang problema ay nangangailangan ng maraming pera ang pagpapagamot sa kanyang nanay. Grabe talaga ang pinagdaanan ni Sherry. Dahil doon, binayaran ni Gerald ang lahat ng mga medical expenses na kailangan at nangako pa kay Sherry na ang lahat ng kanyang mga gastusin at ang kanyang tuition ay sponsored na ng Mayberry Commercial Group. Sinabi rin sa kanya ni Gerald na ibibigay ni Zack ang isang trabaho sa kanyang nanay kapag gumaling na ito. Inalo siya ni Gerald at sinabi niyang magiging maayos ang lahat para sa kanya. 9 o'clock na ng gabi nang maayos ang lahat. Dahil maraming pinagdaanan si Sherry ngayon, nagpasya si Naomi na samahan siya at makipag-usap sa kanya. Walang masyadong alam si Gerald sa pagpapasaya ng mga kababaihan, kaya umalis siya dala ang kaninang dermos para kumuha ng tubig. Iyon ang sandaling biglang gumalaw ang jade charm na dala-dala ni Gerald. Ramdam na ramdam ni Gerald ang panginginig ng kanyang na parabang excited ito at alam ni Gerald na nasa paligid ang isang babaeng may malakas na fisiko. Dahil doon, agad siyang nagsimulang maghanap sa paligid. Gayunpaman, mabilis na nawala ang reaksyon ng Jade at nadismaya si Gerald dahil dito. Hindi naman ito imaginasyon lamang, hindi ba?
Anong nangyari? Bakit hindi na ito gumagalaw? Pabulong na sinabi habang nalilito si Gerald, makikita ang kanyang pagkabigo. Napansin ni Gerald na umalis na ang babaeng may malakas na infisikwe dahil kanina ay aktibo pa ang charm noong nasa isang lugar siya. Dahil doon, tumakbo si Gerald sa ospital at sinuri ang paligid, umaasa siyang makakuha ng isa pang reaksyon mula sa Jade. Gayunpaman, wala na itong ipinakitang reaksyon. Sumuko na lamang siya at bumalik sa kwarto ng ospital. Pagkatapos nito ay isinara ni Naomi ang pinto sa likod niya. Sa tingin ko kailangan na nating umalis, Gerald. Mukhang pagod na pagod si Sherry sa lahat ng pressure na nararanasan niya kamakailan lang, mapapansin mo ito dahil tulog na siya sa kabilang kwarto. Pero hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan niya kung aalis tayo ng ganoon lang, sabi ni Naomi. Huwag kang mag-alala. Inutusan ko ang ilang bodyguard na magbantay sa kanila nang hindi nila alam. Skilled ang mga bodyguard ko kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Mabuti naman. At saka, sinabi sa akin ni Sherry na pupunta siya sa police station upang magbigay ng kanyang testimony bukas. Nakakaawa siya pagkatapos mangyari ang lahat ng iyon kaya umaasa ako na alagaan mo siyang mabuti. Hindi niya deserve na masaktan sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko siya iiwan sa lahat ng pagkakataon. Nang marinig iyon, dahan-dahang tumango si Naomi at makikita ang napakaraming emosyon sa kanyang mga mata. Basta't nandito si Gerald, hindi matatakot si Naomi kahit pa bumagsak ang langit. Sa katunayan, iniisip niya kung ano ang magiging buhay niya kung nagkatuluyan sila ni Gerald noong una pa lang. Siguro ay ikakasal na sila sa ngayon, masayang magkasama sa buhay. Hindi niya inisip ang pera ni Gerald. Ang gusto lang niya ay ang makasama siya. Gayunpaman, alam ni Naomi na hinahanap-hanap pa rin ni Gerald si Mila na nawala ng parang bula. Dahil doon, hindi niya unahin ang kanyang selfishness kahit pa masakit ito. Ngunit hindi niya mapipigilan ang lumalalim sa pagmamahal niya kay Gerald sa tuwing inaalagaan siya nito. Kasunod nito, hinatid pa uwi ni Gerald si Naomi at ang nanay naman ni Naomi ay nagluto ng masarap na hapunan para sa kanilang dalawa. Umalis lang si Gerald pagkatapos niyang maubos ang pangalawang home-cooked meal niya. Sa oras na iyon, kasalukuyan namang tinanong ni Yasmin ang kanyang asawa, Hobby. May problema ba? Kakaiba lang kasi hindi ko makontak si Tiago at ang iba pa. Isa pa, kanina nang tumawag ako sa ospital, para bang pinatransfer ang nanay ni Sherry. Wala na siya sa ward nang makarating ako doon. Anong nangyayari? Reklamo ng asawa ni Yasmin habang nakakunot ang noo nito. Baka naman nagpakasaya lang si Tiago at ang iba pa. Baka nakasilent ang cellphone nila o kung ano paman. Tungkol naman kay Sherry, hindi ako magtataka kung sa wakas ay pinalayas na siya sa ospital dahil wala siyang pera na pambayad ng medical bills. Tatawagan ko rin si Tiago mamaya para tanungin siya tungkol dito. Kahit na matagal mo na siyang sinusubukang tawagan, baka masyado lang siyang nalibang sa bisyo niya, sagot ni Yasmin. Baka nga. Anyway, nakuha ko na ang lahat ng connection ko para tingnan ang background ng lalaking iyon. Kakaiba na hindi nila sinagot ang tawag ko, hahanap na lang ako ng pagkakataon bukas para ipakita sa kanya kung gaano ako kagaling bukas, ngumisi ang asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ng maraming beses ang kanyang cellphone. Ilang messages ang halos sabay-sabay na ipinadala sa kanya, mabilis naman na kinuha ng asawa ni Yasmin ang kanyang cellphone na kasalukuyan pa rin ang pag-vibrate. Nang mabasa ang mga text message, unti-unting ang inis sa kanyang mukha habang bumubulong, anong ibig sabihin nito? Ano yun, Hubby? Malumanay na sinabi ni Yasmin. Wala na siyang ibang hinahangad pa hanggat makakatulong ang kanyang asawa na tanggalin si Naomi sa buhay niya. Ang mga messages na ito, pare-pareho ang sinasabi nila, sagot ng asawa ni Yasmin habang umiling. Ano ito? Ang nilalaman lang ng mga text ay, good luck. Nabukasan, pumunta si Yasmin sa school kasama ang kanyang asawa. Dahil may lalaking kasama si Naomi na sumusuporta sa kanya noong nakaraang araw, siniguro naman ni Yasmin na meron siyang kasama na tutulong rin sa kanya. Sigurado siya na matatakot ang sinuman kapag nakita nila ang sakyan ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi maikakailan ni Yasmin na natakot siya sa message na iniwan sa kanya ni Tiago at ganun din ang kanilang pagkawala. Sinubukan nilang kontakin ang kanilang mga tauhan, ngunit wala ni isa kanila ang sumagot sa tawag o makikita sa bahay ni Sherry. Nasaan kaya sila? Kahit pa madalas na magpakasawa si Tiago at ang iba kapag nililibang nila sa sarili, alam din niya na sila ay mga responsableng lalaki. Halos imposible para sa kanila na hindi sumagot sa kanyang mga messages pagkatapos makumpleto ang kanilang trabaho.
Naramdaman niya na parang kakaiba ang buong sitwasyon at iyon ang pangalawang dahilan kung bakit niya isinama ang kanyang asawa. Regardless sa lahat ng iyon, alam niyang maayos naman ang sitwasyon ni Sherry kaya malamang ay hindi siya magiging problema para sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tapat ng school building. Isang grupo ang napunta ang atensyon sa kanila dahil ang asawa ni Yasmin ang nagmamaneho ng pinakabagong Mupito series. Grabe! Asawa ba iyon ni Ms. Yalap? Ang gwapo na niya tapos nagmamaneho pa siya ng Mupito series. Demon! Ang asawa pala niya ay isang mayamang tagapagmana. Siguro napaka-powerful din ng pamilya niya. Hindi na nakakagulat base sa pananamit ni Ms. Yalop na ang kanyang asawa ay hindi pala isang ordinaryong lalaki. Madalas sa mga lalaking high school students na pag-usapan ang tungkol sa mga laro at quotes. Mahigpit na nakakapit si Yasmin sa braso ng kanyang asawa, pagkatapos nito ay tumayo si Yasmin sa harap ng kotse ng panandalian. Ninanamnam ang bawat segundo na pinpuri siya, ang kanyang asawa ng mga estudyanteng ito. Nagpanggap sila na kumuha ng ilang bagay mula sa kotse, bigla namang nakita ni Yasmin ang ilan sa kanyang mga kasamahan na papasok sa trabaho at tinawag niya ang mga ito, "Hello, Ms. Shak. Maaga ka ngayon." "Ikaw rin, Ms. Canders." Sumagot si Ms. Shak nang makita ang nakangiting babae na tumatawag sa kanila, "Good morning, Ms. Shak. Asawa mo ba yan? Mukhang bago ang kotseng minamaneho niya. Mukhang mamahalin." Kahit pa excited nilang binati si Yasmin, nararamdaman nila sa kaibuturan ng kanilang puso na lahat sila ay pare-parehong naiinis. Bakit ba ipinagmamalaki niya iyon? Ano naman kung may mayaman siyang asawa at magandang sasakyan? Hindi naman ito dapat pagmayabang. Gayunpaman, pero bakit mas maganda ang buhay ng ibang tao? Hindi namin kayang makipagkompetensya sa kanya. Naisip ng ilan sa kanyang mga kasamahan nang sumpain siya ng mga ito sa loob ng kanilang isipan. Patuloy na nagpapanggap na masaya ang mga babaeng teacher habang nakikipag-usap sila kay Yasmin, bigla namang nagpakita ang ilang lalaking kasamahan ni Yasmin. Sobra silang humanga nang makita nila ang mamahaling sasakyan. Tuwang-tuwa ang isa sa kanila kaya agad niyang sinabi, "Utf. Isang Mupito series yan. Ito ang pinakabagong model nitong 2020 at halos ilang araw na lang mula nang ilabas ito sa publiko." Astig. Ipinagpatuloy nila ang pakikipag-usap kay Yasmin at sa kanyang asawa, ngunit may isang babaeng teacher na hindi na napigilang magtanong, "Kailan mo kami isasakay sa kotse, Ms. Yalop?" "Anytime, siyempre. Saan mo gustong pumunta?" "Pwede natin maging driver ang asawa ko," nakangiting sumagot si Yasmin. "Hala, ang bait mo naman, Ms. Yalop. Advance thank you na din. Masaya na nakita niyo na isa akong mabait na tao. Alam kong mahirap akong pakisamahan minsan, pero mabait naman ako sa mga taong malapit sa akin. Prangka lang talaga ako. Hindi ako tulad ng fake teacher diyan siyempre. Alam mo, ang bahay na binili niya na malapit sa school ay may laki na 150 square feet. Halatang naman kung saan niya nakuha ang pera para bilhin ang bahay na iyon, lalo na kung iisipin mo ang financial situation niya ngayon," sagot ni Yasmin. "Hindi ko alam. Baka meron lang siyang mayaman na asawa," sabi ng isa sa mga lalaking teacher. "Ha? Mayaman na asawa? Nakita ko na ang bursary record niya noon at dahil doon ay nakita ko na ang itsura ng asawa niya," sagot ni Yasmin. Ano? Ano ang itsura niya? Hindi mo masasabi na below average siya. Kaya paano naman siya magiging mayaman? Baka isa lang siyang regular na manggagawa lang siya." Naisip ni Yasmin na ang ganoong klase ng tao ay hindi kailanman maikukumpara sa kanyang asawa. Bago pa man makapag-react ang sinuman sa kanyang mga kasamahan, umalingaw-ngaw sa lugar na iyon ang sigaw ng isang grupo ng mga estudyante. Sobrang lakas ng kanilang mga sigaw na may isip mong mahihimatay sila. "Ha?" sabi ni Yasmin habang siya at ang iba pa niyang kasamahan ay lumingon sa front gate para tingnan kung bakit may kaguluhan doon. Sa oras na iyon, doon nila kung bakit sumisigaw ang mga estudyante, gayunpaman, agad na nanlaki ang mga mata ng grupo ng mga teacher bago sila napamura ng malakas sa sobrang gulat. Mas nagulat si Yasmin kaysa sa iba na bigla na lang siya napatakip sa kanyang bibig. Ang angas ng kotse, gulat na gulat ang lahat sa pagkamangha. Ang maangas na kotse na tinutukoy nila ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa katunayan, ito ay 100 beses na mas cool kaysa sa isang Lamborghini sports car. Ang sasakyan mismo ay dahan-dahang umandar mula sa compound ng school patungo sa main building.
Sinasabi sa patakaran ng school na hindi pwedeng dalhin ng mga estudyante ang kanilang mga cellphone, ngunit hindi nila ito pinansin at lahat sila ay nagsimulang kumuha ng mga litrato ng mamahaling sasakyan. Iisa itong Lambo. Isang $1 million na Lambo, nauutal na sinabi ng asawa ni Yasmin nang biglang nalaglag ang panga nito. Kaninong kotse yun? Asawa ba ito ng isa sa mga teacher? O baka isa sa mga tatay ng mga estudyante, dagdag pa ng isa sa mga lalaking guro nang magulat siya sa kanyang nakita. Kung tama ako, ang kotse na iyon ay limited edition. Alam mo ba na hindi abot ng 100 models nito ang meron dito sa bansa natin, sigaw ng isang expert sa kots mula sa crowd. Unti-unting naging mapangit ang itsura ni Yasmin habang nangyayari ang lahat ng ito. Nainis siya dahil ninakaw ng ibang tao ang spotlight sa Bumupito series ng kanyang asawa. Hobby, marami ka namang kakilala. Mahulaan mo ba kung sino ang driver ng sasakyan na iyon? Tanong ni Yasmin. Nang marinig iyon, ang ibang mga babaeng teacher ay nainggit na naman. Kung tutuusin, alam nila na hindi dapat nila pagdudahan kung gaano kalakas ang asawa ni Yasmin. May kilala akong ilang mayamang negosyante sa Mayberry, pero hindi ko kayang abutin ang ilang mga matataas kaysa sa akin. Pero sa malamang kapag nakita ko na ang muka ng driver, baka makilala kung sino siya. Dalhin mo sa akin ang name card ko, Yasmin, sagot ng asawa habang inaayos niya ang kanyang suit. Gagawin ko ito agad, hubby, sabi ni Yasmin habang masaya siyang bumalik sa kanyang sasakyan para kunin ang kanyang name card. Bago niya buksan ang pinto ng kotse nito, sinigurado niya munang tumingin sa mga kasamahan niyang babae, bago niya sinabing, palagi ganito ang mga negosyante. Natural sa kanila ang pakikipagpalitan ng name card sa iba, lalo na kapag ang isang tao ay isang skilled director. Naisip nila na baka magtulungan pa sila sa future businesses, hindi naman ako umaasa na maintindihan niyo ang sinasabi ko. Natural, nagalit ang ibang babaeng teacher dahil sa kanyang sinabi. Sa oras na ito, huminto ang kotse sa tabi mismo ng Bumupito series. Ang atensyon ng lahat ay nasa sakyan na ngayon. Parehong mga teacher at mga estudyante ay pinipigilan ang kanilang sa sobrang sabik na malaman kung sino ang may-ari ng sasakyan. Maya-maya pa ay binuksan ang pinto ng kotse at lumabas ang isang binata na nasa bulsa ang kanyang kanang kamay. Kasabay nito, bumukas din ang pinto sa tapat ng driver's seat at lumabas ang isang napakaganda ngunit pamilyar na mukha. Nakita mismo ni Yasmin ang dalawang lumabas na sasakyan, ngunit ang name card na nasa kamay niya ay agad na bumagsak sa lupa. Nanginginig ang buong katawan niya, pakiramdam ni Yasmin na parang nadurog ang kanyang kaluluwa nang tumama dito ang matinding kidlat. Blanko ang kanyang isip ngayon at parang isang panaginip lang ang lahat ng ito sa kanya. Parang hihimatayin si Yasmin sa sandaling iyon, ngunit marami sa ibang mga estudyante at teacher ang nagsisigawan sa sobrang excitement na nararamdaman nila. Miss Nami? Ang dalawa na kakababalang sasakyan ay sila Gerald at Naomi. Naramdaman ni Yasmin na parang gumuho ang buong mundo niya nang humampas ang realization na ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naisip niya noon na walang malakas na taong sumusuporta kay Naomi, kaya madali siyang mapapatumba ng kanyang asawa. Nakita na niya si Gerald kahapon, ngunit inisip lang ni Yasmin na siya ay isang ordinaryong tao na magdurusa sa kanyang mga kamay. Hindi niya akalain na isang mapakayaman na nilalang pala ito. Pawis na pawis ang kanyang katawan at talagang hindi siya sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin kaya bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niyang may police car na papunta sa school. Bagamat mayroon lamang 2 pulis noong nakaraang araw, 4 sa kanila ang lumabas sa sakyan ngayon. Sinuri niya ang mga tao at pinandilatan ng isa sa mga opisyal si Yasmin bago niya sinabing, "Good morning, Miss Milton," at nandito rin pala si Miss Yalop. May ilang mga developments sa kaso. Bakit hindi natin ito pag-usapan sa principal's office, ah? Sige, sagot ni Yasmin, malakas ang kutob niya na may mangyayaring masama. Nang makarating sila sa opisina, ang nakaka-pressure na atmosphere doon ay nagdulot ng matinding discomfort sa puso ni Yasmin. Kung tutuusin, iba na ngayon ang tingin sa kanya ng lahat. Nakatanggap kami ng bagong ebidensya tungkol sa nangyaring pagnanakaw at sinuri namin ito ng maigi. Nakita namin na meron kaming bagong lead. Lumalabas na may namimilit sa isang estudyante na gawin ang kanilang maruruming pamamaraan at napakalupit ng kanilang mga ginawa, paliwanag ng isa sa mga opisyal sa punong guro. Salamat sa inyong efforts, mga sir. Nang marinig iyon, lalong namutla ang mukha ni Yasmin habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Napayuko siya at lumingon sa kanyang asawa, isang malinaw na senyales na humihingi siya ng tulong sa kanya.
Gayunpaman, nalaman ni Yasmin kung saan nanggaling ang inaalala niya nang makita niyang umatras ang kanyang asawa. Alam ng asawa ni Yasmin na hindi na siya pwedeng makisali pa sa problema na iyon, dahil ang binata na kasalukuyang nakatayo sa harapan niya, ay hindi isang simpleng tao. Dahil doon, alam niya na hindi susubukan ng kanyang asawa na hamunin ang ganoong uri ng tao. Alam din niya na hindi siya makakatakas kung ipagpapatuloy niya ang pagtulong kay Yasmin. Sa totoo lang, gusto niyang tumakbo na lang palabas ng opisina sa sandaling iyon dahil alam niya na ang ilang security guard na kasalukuyang umiikot sa labas ng pinto ng opisina. Habang iniisip niya kung ano ang susunod niyang gagawin, isa sa mga opisyal ang naglabas ng warrant at agad itong ipinakita kay Yasmin. Miss Yalap, ikaw at ang asawa mo ay sangkot sa isang krimen. Pakisundan na lang kami papunta sa stasyon para sa karagdagang pagtatanong. Napahinto ang asawa ni Yasmin nang marinig ito at sinabi niya, wala akong kinalaman dito. Ang babaeng iyon ang may kagagawa ng lahat ng ito. Wala akong kinalaman dito. Kasunod nito, agad niyang binuksan ang pinto ng opisina at sinubukan niyang tumakas. Ngunit agad naman siyang nahuli ni isa sa mga security guard na nagpapatrolya pa sa labas ng opisina. Nang marinig iyon, biglang sumigaw si Yasmin habang galit na galit siya, bago niya sinubukan ring tumakas. Alam niya na kung mapatunayang sila ang may pakana ng lahat ng ito, hindi sila makakalaya ng 20 years. Dahil doon, nalampasan niya ang mga guwardiya na abala pa rin sa pagpigil sa kanyang asawa. Hindi nila inasahan na tatakas rin siya. Nang makarating siya sa hagdan, nagtaka ang lahat ng mga estudyante na nakakita sa kanyang tumatakbo na parang may tinatakasan siya. Pero bago pa man siya makaabot sa unang step, nakaramdam siya ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Napasigaw si Yasmin dahil sa impact ng bagay na humampas sa kanyang katawan at bumagsak siya sa sahig. Nakita niyang natamaan siya ng electric rod na kumikinang ang kulay blue nitong kuryente. Eho? Hindi ba si Mercialap yun? Hala? Bakit siya hinuhuli ng mga iyon? Ang mga estudyante ay agad na tinakpan ang kanilang mga bibig habang umaatras nang makita ang eksenang ito, ngunti si Gerald mismo ay nagjogging papunta sa kung saan kasalukuyang nakahiga si Yasmin. Nang makitang malayo pa ang ibang mga pulis, yumuko si Gerald at kinuryente siya muli gamit ang electric rod bago sila dumating at nakita nilang nawalan ng malay ang babae. Kung wala lang tayo sa lugar na ito, paniguradong pupunitin ko ang buong katawan mo na parang isang papel, sabi ni Gerald habang hinahagis niya ang electric rod sa gilid. Hindi siya kikilalanin na tunay na Gerald kung hindi niya pahihirapan ng isang malupit na babae tulad ni Yasmin, katulad ng ginawa niya sa babaeng iyon sa Lugao City. Pagkatapos maayos ng mga problema, hindi nagtagal ay bumalik sina Gerald at Naomi sa ospital para bisitahin si Sherry at ang kanyang ina. Nanatili ng matagal si Gerald sa ospital, ngunit sa huli ay nadismaya lamang siya. Mukhang hindi na muling lilitaw ang taong nag-trigger ng Jade Charm. Naisip ni Gerald noong una na ang taong iyon ay maaaring isa sa mga doktor, nurse, o mga pasyente sa ospital, ngunit lalo siyang nagduda pagkatapos maglakad sa buong ospital buong umaga. Nalalapit na ang kalagitnaan ng buwan at hindi na iwasang mag-alala dahil doon. Naisip ni Gerald na dapat nandito lang ang babaeng may malakas na strongin physically kung nagtatrabaho talaga siya dito, ngunit nagkamali siya kaya hinatid na lang niya si Naomi sa school bago naisipang pumunta sa iba pang kalapit na school o university para simulan ang kanyang paghahanap. Sa totoo lang, nararamdaman niya na parang walang kwenta ang lahat ng ito. Kung tutuusin, sinabi na mismo ni Master Ghost na magkikita pa rin sila kung pahintulutan ito ng tadhana. Napagtanto ni Gerald na walang magandang maidudulot sa kanya ang pag-iisip tungkol dito, ginugol na lang niya ang natitirang bahagi ng umaga sa pagmamaneho sa ilang high school at university para ipagpatuloy ang paghahanap. Sa huli, hindi pa rin niya mahanap ang taong hinahanap niya. Isang university na lang ang hindi niya napupuntahan, napabuntong hininga si Gerald bago bumulong sa kanyang sarili. Sa Maybury University. Kung wala ang babaeng yon sa lugar na ito, hindi niya talaga alam kung saan pa siya hahanapin. Pagdating sa university, medyo nahiya si Gerald nang makitang maraming estudyante ang nakaturo sa kanyang sasakyan. Dapat low profile lang siya. Dahil doon, mabilis niyang pinaikot ang kanyang sasakyan at pumunta sa maliit na forest kung saan niya ipinaparada ang kanyang sasakyan. Pagdating niya doon, nakita niyang may ilang sasakyan na ang nakaparada sa kanyang usual spot. Saglit na pinahinto ni Gerald ang kanyang sasakyan, at nakita niyang maraming magagandang babae na may magagarang damit, pati na rin ang ilang mayayamang binata na may kanya-kanyang iba't ibang uri ng mga sports car, Ferrari, at marami pang ibang mamahaling sasakyan.
Napansin din ni Gerald na parang may away na nagaganap sa pagitan ng dalawang lalaki, nakapaligid sa kanila ang mga taong nandoon. Narinig ni Gerald ang sinabi ng isa sa mga lalaki, "Bakit mo pinarada ang cheap mong kots dito? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang kots ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $300,000, alam mo ba iyon?" Grabe! Ang gwapo at cool ni Miyaki. Napaka-cool rin ng kotse niya. Oo! Napakaganda ng kotse. Sigaw ng ilan sa mga babae habang medyo nainggit na nakatingin sa kaninang nagsalita. Masasabi ni Gerald na nasa $120,000 ang halaga ng sasakyan ng kanyang kausap. Dahil doon ay ang lahat ng mga babae doon ay natural na sumusuporta kay Miyaki. Walang sinuman ang naninindigan para sa isa pang lalaki, kaya naman galit na galit ang isang lalaki at naisipan niyang palayasin ito. Noon ay ginamit ni Gerald ang liblib na lugar na ito para itago kung gaano siya kayaman, ngunit mukhang nagbago na ang lahat ngayon. Napansin niya na ang nakakaalam ng maliit na spot sa kagubatan ay ang mga may-ari ng mga mamahaling sasakyan. Upang ipakita ang kanilang kayamanan, tanging ang pinakamahal at nakasisilaw na mga luxury car lang ang pwedeng pumarada dito. Para sa iba pang nakakaalam sa lugar na ito, karamihan sa kanila ay binubuo ng mga estudyanteng lalaki at babae na gustong panoorin ang palabas. Sa oras na iyon, makikita ang proud na itsura ni Miyaki nang matagumpay niyang itinaboy ang isang lalaki. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng makina habang naghahanda siyang iparada ang kanyang kotse. Lumingon siya sa pinanggalingan ng tunog at nanlaki ang mga mata ng lahat nang lumitaw ang isang mas mamahaling Lamborghini. Naging tense ang paligid nang huminto ito nang malapitan at lumabas sa sakyan ang isang binata na nakasuot ng sunglases at cropped na pantalon. Lumingon ang lalaki kay Miyaki habang ngumunguya siya ng gum at pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ba oras na para umalis ka dito? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mag-park dito? Ang kots ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $760 million, alam mo ba?" Seymour Lockworth. Oh my God, ang gwapo niya. Pinapanood ni Gerald na biglang nagtilian ang mga babae sa sobrang tuwa. Kahit na hindi niya ito alam, ngunit alam ng lahat mula sa grupo na iyon ang legend na nakapalibot sa maliit na kagubatan na iyon. Sinasabi sa legend na ang isang misteryoso at mayamang binata ang minsang nagpakita sa kagubatan na ito, nagmamay-ari siya ng isang nangungunang marangyang kotse. Kasunod nito, niligawan ng binatang iyon ang magandang diyosa mula sa university. Simple lang ang kwento na ito, ngunit ito ang pangunahing dahilan kung bakit naging sikat ang kagubatan na ito. Anong tinitingin-tingin mo, Miyaki? Tanggalin mo ang sasakyan mo para may parada ni Alter ang sakyan niya. Oo nga. Mas angkop para kay Lockworth na mag-park doon at alam mo iyon. Matapos marinig ng mga babae ang pang-alipusta ng mga babae, nanatiling tahimik si Miyaki habang ang kanyang inferiority complex ay patuloy na nananaig. Galit na galit siyang nagmaneho at nakuha nito ang atensyon ng hindi bababa sa 100 mga nanonood. Mapangasar siyang nakangiti habang umiiling at naisip ni Gerald, iniisip ng mga batang ito na napakabata at napakayaman nila. Dapat mong gamitin ang iyong kabataan at kayamanan para gawin ang mas makabuluhang mga bagay sa buhay. Kasunod nito, tinapakan niya ang kanyang akselerator at pinaandar ang kanyang Lamborghini patungo sa crowd ng mga tao. Lumingon ang mga estudyante nang marinig nila ang tunog ng makina habang ang Lamborghini ay lumihis ng bahagya bago ito huminto sa harapan nila. Nagkalat tuloy sa buong lugar ang mga nahulog na dahon. Napahinto sa sobrang gulat ang mga tao sa biglang pagdating ng kotse. Lamborghini Reventon ba yan? Hindi maitago ng mga tao ang pagkagulat sa kanilang mga muka. Hindi man lang kumurap ng saglit ang mga tao sa takot na mawala na lang ang paningin nila ang marangyang sasakyan sa pangalawang pagkakataon. Hindi lang isang limited edition Lamborghini Reventon ang kotse na ito na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2,600,000, ngunit ayon sa legend, ang misteryosong mayaman na binata ay nagmamay-ari ng ganoong kots. Naramdaman ng lahat na parang isinabuhay ang inakala nilang sabi-sabi lamang, kaya hindi talaga sila makapaniwala. Hindi nila inasahan na sila na masasaksihan nila ang pagdating nito, kaya naman nabigla silang lahat nang makita ito. Seymour Lockworth ay natulala rin. Gayunpaman, mabilis niyang nabawi ang kanyang emosyon at alam niyang siya ay natalo sa pagkakataong ito. Yung kots, mamasyado itong magarbo. Napaisip si Alter bago niya minaneho paalis ang kanyang sasakyan sa parking space para may parada ni Gerald ang sasakyan niya doon. Matapos iparada ang kanyang sasakyan sa kanyang dating puesto, ang mga babae ay mabilis na naghiyawan,
habang ang iba naman ay nakatakip ang kanilang mga kamay sa kanilang mga bibig at ang iba ay nakahawak sa kanilang mga pisngi. Sa oras na iyon, lumabas naman si Gerald sa kanyang sasakyan. Sobra ang paghanga nila sa buong pangyayaring ito. Why? Anong cellphone number mo? May girlfriend ka na ba? Agad namang nakipagsiksikan ang mga babae para makalapit sila kay Gerald at ang ibang mayamang lalaki ay mabilis na pumunta sa kanilang sariling mga sasakyan para makatakas sila sa lugar na iyon. Aalis na tayo. Tumigil kayo, sigaw ni Gerald habang lumilingon siya sa kanila. Napahinto silang lahat nang marinig nila ang kanyang kalmado at malamig na boses. Kasunod nito, nanatiling kalmado si Gerald habang nagtatanong, sabihin niyo sa akin, may punto ba sa pagkukumpara ng yaman ng bawat isa sa inyo? Nang marinig iyon, mabilis yumuko ang mga lalaki at ang bawat isa sa kanila ay walang masabi. Tama naman, mayaman kayo, pero dapat alam nyo rin na may mayaman na mga tao kaysa sa inyo kahit saan man kayo pumunta. Kaya bakit nyo ikukumpara ang isa't isa kung lagi namang may mas mayaman kaysa sa inyo? Kung marami kayong oras o lakas, dapat ibigay nyo ito sa inyong pamilya at sa mga taong nagmamahal sa inyo. Bakit pumunta pa kayo dito para magpakitang gilas, kaswal na sinabi ni Gerald habang ang mga lalaki ay namula sa kahiyan at dahan-dahan silang tumango. Tama siya. Paano may kukumpara si Merlaworth o Moriarty sa kanya? Lalo kong natutunan na maging mature at stable ngayong nakilala na kita, sir. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Sa puntong iyon, ilan sa mga babae ay sumuporta kay Gerald habang makikita ang pagkamangha sa kanyang mukha. Sinisimulan ng babae na hawakan ang braso ni Gerald, ngunit nilayo lang ito ni Gerald at sinabi, wala kayong pinagkaiba sa kanila. Humarap si Gerald at sinabi, tingnan ninyong mabuti kung ano ang suot ninyong lahat. Mga t-shirt na walang pants o kahit shorts sa ilalim. Ganito ba dapat ang ugali ng mga babae? Hindi ba parang ang kapal ng mukha nyo para gawin ito? Kayo, ang mga damit nyo ay hindi higit sa isang manipis na lubid sa puntong ito. Anong sinusubukan niyong gawin sa pagpapakita ng napakaraming bahagi ng iyong katawan sa iba? Mahiya naman kayo, Diyos ko. Hindi nakakapagtaka kung bakit nagalit si Gerald, lalo na't nang makita niya ang mga taong ito na nagnanasa talaga sa pera. Ang magagawa lang ni Gerald ay pagsabihan sila kung hindi nila isa sa puso ang lahat ng kanyang sinabi. Darating ang panahon na magsisisi sila na hindi nila ibinigay ang kanilang oras sa kanilang pamilya o mahal sa buhay. Gayunpaman, ang ilan sa mga babae ay nagsimulang umiyak nang marinig nilang pinagalitan sila ni Gerald. Umalis kayo dito. Umalis kayong lahat dito. Matapos iwagayway ang kanyang kamay para paalisin ang lahat, siniguro ni Gerald na maayos niyang naiparada ang kanyang sasakyan habang iniisip sa kanyang sarili kung ano ang problema sa kasalukuyang lipunan. Ano naman kung mayaman ang isang tao? Kung mareresolba ng pera ang lahat, hindi na sana magpapatuloy si Gerald sa paghahanap tulad ng ginagawa niya ngayon. Napailing lang siya saka tumingin sa campus building bago siya dumiretso dito para ipagpatuloy ang paghahanap ng babaeng may malakas na pisikwe. Ang nangyari kanina ay isang maliit na bagay lamang at biglang nakaramdam ng nostalgia si Gerald nang siya ay muling tumuntong sa campus pagkatapos ng kanyang graduasyon 2 taon na ang nakalipas. Gaya nga ng kasabihan, ang buhay ay isang bilog na patuloy ang pag-ikot. Hindi importante kung ang isang tao ay mayaman o mahirap, palagi silang babalik sa kanilang pinanggalingan. Totoo ang kasabihang iyon, ang lahat ng ito ay nagsimula sa university na ito. Kung tutuusin, unang sinabi kay Gerald na siya ang tagapagmana ng pamilyang Crawford habang siya ay nag-aaral dito. At saka, nakilala na rin ni Gerald ang minamahal niya na buhay sa mismong campus na ito. Maging ang milk tea shop sa entrance ng campus ay nandoon pa rin, at ang parehong tao pa rin ang may-ari nito. Tumingin siya sa loob ng shop at naalala niya kung paano nakalimutan ni Mila na dalhin ang kanyang wallet noong bumibili siya ng milk tea. Iyon ang unang pagkakataon na nagkita sila. Magkaibigan pa lang ang turing ng dalawa sa isa't isa noon. Walang anumang mapait na sandali sa kanilang relasyon. Simple lang, I love you and you love me relationship. Siyempre, hindi talaga tumatagal ang mga magagandang bagay sa mundo. Mula nang makilala niya si Mila, hindi kailanman ginusto ni Gerald na maging tagapagmana ng pamilyang Crawford. Kung makakapili siya, mas gugustuhin niyang manatiling mahirap. Pagkatapos ng lahat, hindi nandiri si Mila sa kanya kahit pa mahirap siya. Pagkatapos ng kanyang graduasyon, maaari pa sanang ipagpatuloy ng dalawa ang kanilang maligayang pagsasama. Pagkatapos makakuha ng mga trabaho at mag-ipon ng sapat na pera, pwede pa silang magbukas ng milk tea shop ng magkasama.
Sa puntong iyon, tiyak na sapat na ang kikitain nila para magpakasal at magsimula ng isang magandang pamilya. Maganda na sana ang buhay nila. Hindi napigilan ni Gerald na mapangiti habang iniisip niya ito. At muli, imposible na malaman niya na mangyayari pala ang lahat ng ito. Habang lumalalim ang kanyang iniisip, bigla niyang narinig ang isang boses na sumigaw na, "Hoy, gwapo! Alam mo bang 5 minuto ka nang nakatayo ng nakatulala? Ayos ka lang?" Paglingon sa tumawag sa kanya, sinalubong si Gerald ng isang nakangiting babae na nakapunitail na kasalukuyang kumakaway sa kanya. Nabigla si sa bigla ang tanong niya at sinabi niya na lang, May kailangan ka ba?" Natawa ng malakas ang dalaga nang marinig niya iyon. Totoo nga naman na nakakatawang makita siyang nakatayo doon sa kalagitnaan ng kawalan. Napaisip na lang ang babae kung ano kaya ang iniisip nito. Well, ang roommate ko ay nagpaplano na kumuha ng litrato ng magkasama kami sa tabi ng lake. Naghahanap ako ng pwedeng tumulong sa pagkuha ng picture namin. Dahil ikaw ang unang taong nakasalubong ko, habang naghahanap ako dito, pwede mo ba kaming tulungan? Pogi, tanong ng dalaga nang maging interesado siya kay Gerald sa unang pagkakataong makita niya ito mula sa malayo, habang inaabot nito ang kamera sa kanya. Totoo nga naman na may kaakit-akit na itsura si Gerald. "Oh, sige," sagot ni Gerald habang kinukuha ang kamera sa kanya. Nahirapan si Gerald na tumanggi lalo na't hindi naman ito isang mahirap na gawain. "Sige. Pero ingatan mo yan. Napakamahal ng kamera na yan. Sa tingin mo alam mo kung paano gamitin ito?" Tanong ng dalaga nang mapagtanto niya na si Gerald ay nakasuot ng medyo ordinaryong damit. Dahil doon, hindi niya maiwasang mag-alala na baka masira niya ito kung talagang wala siyang ideya kung paano ito gagamitin. "Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko," sagot ni Gerald kasunod ang simpleng tango. Samantala, 6 na babae ang maririnig na nag-uusap sa gilid ng lake. Silang lahat ay papasok na sa kanilang second year sa university at maganda ang panahon ngayon, kaya napagkasunduan nila na lumabas para kumuha ng litrato ng magkakasama. Siguraduhin na nakuha nila ang sapat na mga memories ng kanilang first year sa university. Maraming tao ang namamasyal sa lake, at karamihan sa kanila ay mga magpartners, may ilan pa nga na masyadong malapit ang trato sa bawat isa. Dahil doon, naramdaman ng mga babae na medyo awkward para sa kanila na humingi ng tulong sa kanila. "Oo nga pala, nasaan si Yulisa? Tinext niya ako kanina at sinabi niyang nakahanap na siya ng taong kukuha ng picture natin. Bakit ang tagal niya? Ayan na pala siya. Uy, parang pugi yata ang lalaking dala niya, hindi ba?" Sabi ng isang babae habang tumatawa. "Pogi? Siya? Ha? Mukhang ordinaryong tao lang siya." Sabi ng isang babae habang umiiling. "Tama na yan. Ano ba ang iniisip nyo? Huwag niyong kalimutan na mabait siya dahil pumayag siyang kumuha ng picture natin, kaya dapat maging mabait rin tayo sa kanya." Nakangiting sinabi ng babaeng may nahabang buhok na nakatayo sa gitna ng grupo. Nang marinig iyon, siniguro ng mga babae na magpasalamat muna kay Gerald sa sandaling makalapit ito sa kanila. Medyo magulo pa ang isip ni Gerald habang ginagawa nila ito. Mula nang makarating siya, parating pumapasok sa isip niya ang nostalgic na mga pangyayari na naganap dito noong nag-aaral pa siya. Maya-maya, napahinto si Gerald at pumuesto sa isang lugar bago niya sinabing, "Kukunan ko na kayo ng litrato kung ready na kayo." "Tara na," sabi ng mga babae matapos silang gumawa ng iba't ibang pose habang nagtatawanan sila. Pagkatapos makuha ni Gerald ang kumpirmasyon, dahan-dahang itinaas ni Gerald ang kamera. Siniguro niya na nakita ang lahat sa picture bago niya sinabing, "Okay, ready, 1, 2, 3. Sige. Bigla na lang nataranta si Gerald kaya nahagis niya sa ere ang kamera. Bumagsak na lang sa lupa ang kamera bago pa ito namalayan ng lahat. Narinig nila pagkabasag ng lens nito, kaya sigurado ang lahat na nabasag ang looban nito. Ngunit nangyari lang iyon dahil bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso sa oras na iyon. Hindi lang iyon, sigurado rin siya na naramdaman niya ang reaksyon ng Jade Charm habang nakakonsentrate siya sa pagkuha ng litrato. Ilang segundo lang ang nakalipas. Naramdaman niya lang iyon noong una niyang nakilala si Kundry. Lumingon si Gerald sa mga kababaihan na nandoon at sigurado si Gerald na natrigger ang kanyang unang pagkabigla nang maramdaman niya ang aura ng babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa gitna ng grupo habang nagbibilang siya kanina. Hindi siya nagdududa na ito ang kanyang nararamdaman. Ang babaeng ito ang babaeng may malakas na fisiko na hinahanap niya. Gaya ng nauna nang sinabi ni Master Ghost,
ang mga yin at yang ay madaling maakit sa isa't isa, lalo na kapag malapit na sila sa isa't isa. Malaki ang tsansa na makakatagpo nila ang bawat isa. Alam ni Gerald na tama ang desisyon niyang hanapin ang babae sa loob ng kanyang dating university. Ang hinahanap niya pala ay nag-aaral sa Mayberry University. Nakahinga na ng maluwag si Gerald nang maisip niya ito, ngunit ang mga babae naman ay nakatulala pa rin dahil sa kaninang pangyayari. Habang nakanganga sila, takot na takot silang lahat na nakatingin sa kamera na nakahandusay pa rin sa lupa. Ang kamera lamang ay nagkakahalaga ng halos $7,600. Pero walang pag-aalangan lang na tinapon ng lalaking yon sa ere ang kamera. Mabilis na sumigaw si Yulisa pagkatapos nito, Umiikot ang buong mundo niya habang nandidilim ang kanyang paningin sa sobrang gulat. Ang kamera na iyon ay hindi niya pagmamay-ari. Ito ay isang rented kamera, at dahil siya ang nakasira nito, paniguradong gagastos siya ng malaki sa pagpapaayos nito. Ikaw, titang ina ka. Bakit mo hinagis ang kamera ng ganun lang? Sigaw ni Yulisa habang sumusugod siya kay Gerald bago niya ito itinulak. Natural na galit rin ang ibang mga babae. Kung tutuusin, ito ay isang masayang okasyon dapat at handa silang lahat na kunin ang kanilang mga litrato para i-celebrate ang araw na ito. Kahit sino ay may inis akong nangyari ang malas na pangyayaring ito. Mukha namang wala siyang makakamit sa buhay niya, kaya magaling siguro siya sa pagsira ng mga bagay. Talaga ba, Yulisa? Bakit ganyang uri ng lalaki ang kinuha mo para kumuha ng litrato natin? Sabi ng isa sa mga babae, habang nakatingin sila kay Gerald. Sa oras na iyon, mukhang handa nang umiyak si Yulisa. Nang makita iyon, itinulak ng mahabang buhok na babae ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga bago niya kinuha ang kamera at tiningnan kung saan ang mga sirang bahagi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, mukhang hindi naman talaga sira ang kamera. Sinuri ko ito at naalala ko na ang ganitong uri ng kamera ay may protective layer sa paligid ng bawat bahagi nito. Siguro kailangan natin maghanda ng $2,000 dahil ang lens ng kamera ay mukhang nabasag mula sa pagkahulog kanina. Humph! Kumukulo talaga ang dugo ko ngayon. Sa lahat ng taong mahanap para makahingi ng tulong, siya pa talaga ang napili ko. Kung ibang tao lang sana ito, nakunan na niya siguro tayo ng mga pictures kanina pa. Oh, bakit sobrang malas ko? Reklamo ni Yulisa habang sumasabog siya sa sobrang galit. Magkano ba yan? Magbabayad ako, sagot agad ni Gerald. Ha? Ikaw? Bayaran mo ako ng $7,600 at hindi na ako magagalit sa iyo, singhal ni Yulisa. Masyadong malaki ang hinihingi mo sa kanya. Maswerte na tayo kung kaya niyang makapagbigay ng $300. Talagang malas tayo. Sabi ng ibang mga babae. Babayaran kita ng eksaktong halaga, sabi ni Gerald habang dinudukot ang kanyang bulsa para kunin ang cellphone at mailipat agad ang pera. Ngunit medyo napahiya siya dahil napagtanto niyang hindi niya dala ang kanyang cellphone. Inisip niya kung nasaan ito at naalala niya kaagad na naiwan niya ang kanyang cellphone sa kanyang sasakyan kanina dahil masyado siyang nasabik na pangaralan ang grupo ng mga teenager na mahilig sa pera. Ang tanging pera na nasa kanya ngayon ay tila $120 lang. Matagal na panahon na mula nang gumamit siya ng physical money. Ha? Munti ka na akong maniwala na kaya mong bayaran ang damagis na ginawa mo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.